Magandang hapon po sa inyong lahat. Magmula sa inyong mga telebisyon hanggang sa inyong mga mobile phones, ito ang bago ninyong makakasama tuwing Sabado ng hapon. Ako po si Tonico at ito ang Talk Express. Ngayong hapon, isa sa mga hinahangang aktor, theater actor at kilala sa pagganap na Emilio Aguinaldo sa pelikulang General Luna, Goyo at Quezon. Nagsimula siyang pasukin ang pag-aartista noong dekada 90 at gumawa ng pangalan sa larangan ng telebisyon. Sino nga bang makakasama natin ngayong hapon? Panoorin po natin ito. Hindi ako pumipili ng role eh. Yung role ang pumipili sa akin. Sa unang paspasang usapan, mga revelasyon at intriga, haharapin at sasagutin ng nag-iisang Mon Confiado. Naka? Hubad. Lahat mahal ko. Lahat ng nakatrabaho ko. Ayan, Mr. Mon Confiado. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin dito sa Talk Express. Yes. First of all, congratulations, Sir Tony. Sir talaga, pakitanggal yung sir. Congratulations sa iyong bagong talk show. Thank you so much. Natutuwa. It's my privilege na ako yung naimbitahan nyo dito. Pero kumusta si Mon Confiado ngayon? Okay naman. Everything is normal. Kakatapos ko lang ng isang magkasunod na 2 teleserye Oy. sa TV5, yung Lumuhod Ka sa Lupa, yung Totoy Pato. Meron ako mga upcoming shootings na hindi ko pa pwedeng banggitin dahil baka ako'y mademanda sa Totoo naman yun. pwedeng i-reveal. Pero marami rin ako mga natapos na projects, mga series at mga pelikula. At hindi ka talaga nawawalan. Dahil sa galing mong yan talaga. Hindi naman yun. Hindi, totoo namang magaling ka. Alam mo, Tony, minsan kasi hindi lang galing ang puhunan natin dito sa industriyang to. Importante din yung working attitude, Yes. yung pakikisama, Exactly. yung professionalism. Totoo naman yan. I guess, yun ang puhunan ko. Yun ang puhunan mo. Oo. Susunod na lang yung galing kasi kung galing, ang daming magagaling na mga Naku, artista. pero iba yung galing mo. Kasi nakafocus. Hindi, kasi nakafocus ka talaga sa isang kung ano yung binigay sa yung trabaho, dun ka talaga eh. Pinaghihirapan mo, pinag-aaralan mo talaga yun, no? Yes, yun naman kasi talaga ang goal ko as an actor. From the very start, hindi ako hangad ng kasikatan, ng kumbaga bayad o malaking talent fee. Kung hindi yung passion at yung aking pagmamahal sa larangan na pinasok ko. Usually kasi, di ba, pag kumbaga tatanungin ka, meron ka bang hindi tinatanggap na role o bakit mo tinanggap? Parang baliktad kasi yun sa ano ko eh. Oo. Sa thinking ko. Yung hindi ko, kumbaga, hinahanap o tinatanggap yung role kung hindi yung role ang kumukuha sa'yo. Oo. Kumbaga, Ano eh? I guess kaya ako kinakast kasi tingin nila ma-portray ko siya. Oo, tama naman yun. That's the good attitude. Yun yung tamang attitude talaga bilang artista. Pero sino naman si Mon sa likod ng camera? Wala, simple lang. Nag-LRT ako, nag-MRT ako, Oo. nag-jeep ako, nagbabas ako, pumipila ako sa lahat ng kailangan pilaan, kumakain ako sa karinderya. Talaga? Parang hindi kita nakikitang ganun. Parang kasi yung tingin ko si Mon Confiado to. Hindi, part ng ano ko yan eh. Alam mo naman tayo mga Pilipino. Yes. Tayo, Totoo. pinanganak lahat ng silver spoon. Oo, diba? oo. So, kumbaga, yun ang kinalakihan ko. Yun pa rin ako. Ibig ko sabihin, kahit sa pag-aartista, bigyan mo ako ng tent, okay lang. Walang tent, okay lang. Walang accommodation, okay lang. Wala ako sa billing, okay lang din. So, Kasi, hindi ko siya tinitignan as ang pag-aartista as privilege. Kaya siguro yun talaga yung good attitude talaga sa larangan ng pelikula or ng telebisyon kung paano ka makisama, di ba? Kasi di ba, hindi naman sa marami tayong mga artista na medyo natungtong lang doon sa level ng... Pero uso pa ba yun na nag-a-attitude ngayon? Di ba parang ngayon pabaitan na? Kasi subukan mo mag-attitude, wala ka na sa susunod na extent. Wala. Tegi ka na, di ba? During my time nang nagsisimula ako kasi may mga ganun pa eh. Oo. Di ba? Yung mga Oo, totoo. kailangan solo ang tent,
Okay naman yung solo ang temp. Minsan kasi requirement yun, dahil lalo na kung ikaw ang bida, Oo. kailangan mo mag-concentrate. Correct. Syempre, pagka marami kayo, mapadidistract ka, okay lang naman yun. Pero ngayon kasi, nakikita ko yung mga artista, okay lang lahat eh. Kahit sama-sama kayo, tama Actually, kayo, totoo. hindi na. na masyadong ano yung status. Hindi na pwede. Actually, na pwede yun. hindi na. Kasi ang daming mga mata sa, Correct. sa set na nakakarating sa taas. Kaya Correct. pabaitan na po ngayon, di ba? Tama. Pero dekada 90 nung pumasok ka sa industriya, tama ba? 1993. Pero paano ka napasok? Ang una kong mga pelikula ay kay Direk Peke Calyaga, Mhm. yung Shake, Rattle and Roll Part 4. Okay. Part 4 pa nun. Oh my God. Anong part na ngayon? 1993 yun. Okay. Yun ang isa sa mga unang pelikulang nagawa ko. Tapos yung Dugo ng Panday ni Peke Calyaga, yung Adventures of Leon at Kuting ni Gabby Concepcion at Manila Oo. Reyes. And eventually, nag-multiply na yon sa mga pelikula ni Jose Javier Reyes, yung Bakit Labis Kita. Oo. Guwapings 1, Guwapings 2. Oo. Siguro kay Direk Joey Reyes, mga 40 na pelikula na gawa ko sa kanya. Oh, wow. Sumabay na yon sa mga Seiko Films na action, na kay Direk Jun Posadas ako, yung Bawal na Gamot part Pero- 1. Pero alam mo ba hanggang ngayon kung nakakailang pelikula ka nang nagawa? Actually, mahigit 300 pelikula. Oh my God. Pero hindi, pag tinignan mo kasi yung IMDb ko, hindi Oo. kompleto. Oo. Parang mga 290 lang Ay. yata. Sorry naman, 200 lang. Pero nasa 300 na po. Minsan kasi, lalo na nagsisimula ako, hindi ako nakikredit. Oo. Marami akong pelikulang Ay, nagawa. totoo yan. Siyempre, pag nagsisimula ka, Hindi ka naman pwede umaka. Actually, hindi ka pwede umaka na, ay, ba't wala ako doon? Oo, yung mga Oo, ganun. oo. Tapos, marami rin akong ginawa dati nang nagsisimula ako ng mga B-movies. Oo. Yun yung mga low-budget films. Dati, Ay, nagawa totoo. ko yan kasi, kumbaga, yun yung nagpapa-inspire sa akin. Dahil syempre, sa mainstream, extra. Oo, Diba? totoo. Pero pagka yun yung mga independent films dati eh. Pero yun nga, so paano ka napasok talaga sa industriyang to? Actually, ang father ko, si Angel Confiado, ay artista din. Magmula pa sa LVN, Okay. hanggang sa late 90s din. Nagsabay pa kami. Okay. Naabutan mo pa. Nasa Shake, Rattle and Roll 5 din ang tatay ko. Na ang role niya ay anak ko siya. What? Sa flashback. Okay. Flashback, ako ang tatay niya. Bata Oo, pa siya oo. nun. Pero yung father mo, siya yung mga panahon pa nila, Chiquito ba? Or Oo, something? halos Yun lahat yung yan. naaalala ko. Chiquito, Nami-memorize ko na may bigote yung Yes. Tama ba ako? Character Yun. actor, mga banda. Yes. Chief of Police, Don, Tatay Oo, ng Bida, Abesa de Barangay. So meron ka palang pinagmulan. Na ang credits niya sa IMDb, nasa mga 200 plus din. Ay, pinagmanahan ka nga nagawa pala. niya. So doon ka talaga nagsimula, doon ka talaga nagmula sa tatay mo, no? Pero yung, I guess ang ang pagmamahal ko, pero yung break, ayaw kasi ng tatay ko mag-artista ako eh. kasi experience niya. Hindi. Gusto kasi nun, nag-aaral. So, mas pag-aaral ang pinapapush niya sa akin. Pero, during that time, yung kinikwento ko yung Peke Calyaga, meron kasi mahilig kasi ako sa sasakyan. Nung time ko, owner type jeep pa eh. Kasi wala ko na Naalala ko yun. owner type jeep, pero hindi tapos. So, nirete ng Regal Films para sa pelikula ni Elwood Perez, yung Big Boy Bato, Kilabot ng Kangkaloy, starring Chuck Perez. Oh my God, si Chuck Perez. Diyos Oo. ko, okay. So, pinarenta ko lang dun yung owner type Yung owner, as oo. picture vehicle, sasakyan ni Chuck Perez. And nakilala ko yung isa dun sa mga character actors dun, si Romy Romulo, na favorite ni Peke Calyaga. So, pina-audition niya ako sa mga pelikula ni Peke. So, and yung grupo kasi ni Direk Peke Calyaga dati, eventually naging director lahat. Sina Direk Cherry Simeñez, Yes, Eric oo. Mati, My God, Don naabutan mo Escudero, sila nung mga nagsisimula sila. Jerome Pobocan. Oo. So, lahat sila kaibigan ko during that time. So, nung nag-direct sila, lagi ako may part. Kasama Lagi ka ako may talaga. role. So, Ang galing. multiply siya. Pakikisama talaga. Pakikisama talaga. Nauuwi talaga tayo doon sa pakikisama. Kasi Exactly. kahit gaano ka kagaling sa paniniwala ko, kung problema ka, Totoo naman. Tama. Ngayon naalala ko na, nga, maraming magaling, pero pag nakisama, hindi ba? Parang, iba. oo eh. Ayaw mong katrabaho. Oo. Magugulo yung ano eh. Totoo yan, totoo. So, importante para sa akin
attitude. Tama ka naman doon. Siyempre, importante naman na nakaka-deliver ka. Ang bait mo nga, hindi ka makadeliver. Nagte-take 20 na hindi mo pa makuha. Sakit ka sa ulo. Problema din yun. Ang hirap din nun. Pero yan, naka 300 plus ang pelikula. Sa lahat ng naging role mo, meron bang tumatak sa'yo na pinakagusto mo? Well, recently marami na kasi ito na yung medyo nagkakaroon na ako ng break. Isa na siyempre dyan ang General Luna. Ay, oo. Yan talaga yung tatak. Isa sa mga most, kumbaga, controversial na ginanapan ko, si Presidente Emilio Aguinaldo. Yes. So, isa yan sa, kumbaga, markado o tumatak sa akin. Yung mga recent na ginawa ko sa Rain Entertainment, yung Nanahimik ang Gabi, kung saan nanalo ako ng, I guess, 4 na awards yata yun at 7 nominations para doon sa Nanahimik ang Gabi. Kasama ko si Ian Veneracion. Pero deserve mo naman lahat yan. Oo. Yung Arisaka din, na kami ni Maha Salvador, marami rin award at nominations akong nakuha doon. Ayun, recent yung Salvage Land ni Richard Gomez at Elijah Canlas. Yes, Direct Tino Cayetano. So, maganda rin yung karakter ko doon. So, yun yung At ilan saka- sa mga... At saka magagandang mga character talagang napupunta sa yun. Na napoportray mo. Oo. At O saka, natataon din na gusto mo rin yun. nagkakataon din. Or hindi ka, pumipili ka ba? Hindi, kagaya nga nung sabi ko, parang hindi ako pumipili ng role eh. Yung Oo. role ang pumipili sa akin. Napagpunta sa'yo talagang Parang Plakado. sa akin, oo. plakado Ayun, para sa'yo. I guess, ang ginagawa ko na lang, nag-e-explore. Kumbaga, ang laking tulong kasi nung style ko, yung method acting. Oo. So, kung minsan kasi, kung maliit ang role, pag inano ko siya, in-immerse ko siya, o pinag-aralan ko siya, sa isip ko, lumalaki siya eh. So, pag during the shooting, kahit wag mo ako bigyan ng script, wag mo ako bigyan ng lines, gagalaw yung character ko. Kasi Ay, ang character ka na, pinaka-importante ikaw sa na akin, yun. kilala ko muna yung character. Oo. So, pag familiar na ako doon, kaya ko na siya i-execute. Kasi di ba kung kailangan magpapayat ka ng yung mga Yes, nakikita. part yun ang method, physicality, kung kailangan magpapayat, kung kailangan magpaitim, kung kailangan magpakalbo, kung Oh my kailangan God. magpataba, ginagawa ko siya. Ganun mo talaga kamahal yung craft, Oo. no? Pero syempre may limitation yun. Hindi naman porke ang role ko addict, dapat mag-addict ako. Hindi naman. Kung mamamatay tao o rapist, dapat mag-rape. Oo. Hindi. Hindi. Oo. Oo, syempre, yan at the end of the day, kumbaga, acting pa rin siya. Acting pa rin talaga. Hindi yung OA na, kasi yung method acting minsan pag nagiging OA, masyado kang bumapasok dun sa karakter na yun, masama din yun. Oo, totoo naman. So, totoo naman. so hindi naman to the extent na ganun ang thinking to sa method acting. Ayun, pero sa tagal mo na sa industriya, meron ka ba talagang isang kaibigang artista sa likod o sa harap ng camera na tinuturing mong kaibigan mo talaga? Lahat kasi kaibigan ko eh. Hindi ko masabing in particular na single out eh. Para kasing kung ano ang project na ginagawa ko, siya yung ko eh. Siya yung malapit kong kaibigan. Wala akong maisip. Pinakamalapit na sa akin kasi during nung nagsisimula kami, nagte-theater kami, si Richard Kwan. Sabay kami niyang nagte-theater, supporting role, at minsan nagkikwentuhan kami tungkol sa... Pero nung mas naging matured actor na kami, na rin eh, kumbaga naghahanap na kami ng kumbaga ng sariling immersion, sariling path o daan papunta doon sa goal namin as an actor. So, wala akong masabi na Particular na kung sino talaga, no? Close kong kaibigan. Ang Medyo hirap, weird, no? diba? Weird, pero hindi kasi nauuwi pa rin ako sa pakikisama kasi magaling ka talagang makisama kahit kasino ba yung mga nakakatrabaho mo. Ang amazing sa pag-aartista ko, wala akong direktor na isang beses ko lang nakatrabaho. Ulit-ulit talaga. Laging nasa mga 3 beses, 5. Sabi ko nga sa'yo, Jose Javier Reyes, 40 films. Ang dami! Kay
Don Escudero na namayapa na si Direk Don Escudero, siguro nasa mga 20 films. Kay Jun Posadas, mga 15 films. My Kay God. Chito Ronyo, siguro mga 25 films. So, sa Regal Film, siguro mga 150 ginawa ko. Sa mga Regal Film. Iba talaga ang Films Monton. ito kasi Oo. alam mo naman, Iba pa yung mga teleserye hindi sa ngayon kasi TV. parang kumonti na ang pelikula eh. Totoo. Teleserye TV, Dire-diretso. Exactly, ang exactly. nagawa ko. Oo. So, films lang ito kasi ngayon kumonti. Pero doon ba sa mga teleserye, ano yung tumataksing role na nagawa mo? Siyempre, yung recent na ginawa ko, yung Senior High. Yeah, ay, ang galing mo doon. Yes, kasi ako yung Napanood ko yun, correct. yung villain doon. Siyempre, marami pa rin namang Akala ko nga, tegi ka na doon, hindi pa pala, may di ba? season 2 pa. Exactly. At nagpakalbo ko. Yun, kaya nga sabi ko, For- grabe. kasi nahulog sa building yung character ko. Siyempre, biyak-biyak na ulo. Oo. Opera na. Exactly. Pero buhay ka pa, di ba? Nakakaloka. At syempre, dumako na tayo sa ating isang tanong, isang sagot na, ano to ni? May pagganong kami, di ba? Galing. Eto nga, Mon, ano yung ang isang pangyayari sa buhay mo na hindi mo talaga makakalimutan? Hindi ko makakalimutan. Siguro, yung pagiging tatay ko sa, kumbaga, tinuturing kong anak. Ito yung anak ni Ines. Yes. Na, Oo nga. Na binago niya kasi yung pananaw ko as a person. Oo. Ines, during that time, wala akong focus sa serious na na buhay. Oo. Kumbaga parang ayoko magkaanak, ayoko responsibilities, pero nung dumating itong bata na ito at pinayagan ako ni Ines na parang Ikaw talaga yung tatay. hindi naman ako yung tatay. Hindi, I mean, gumanap. Oo. Na parang ikaw yung tumatay yung tatay. Umpisa lang kumbaga parang minsan dahil siguro 17 years ang naging relasyon namin ni Ines, tiwala siya sa akin. Oo. Na naging parang katulong pa rin niya ako nung naghiwalay na sila ng father ni anak niya. Oo. Nabago yon 360 degrees o 180 degrees yung aking pananaw. Pananaw. Bata. Oo. Ito, naging sensitive na ako sa bata. Naging responsible ako. Naging, kumbaga yung aking fatherly image. Lumabas. Oo. So, naging naging family man ako in a way. Oo. So, yun, isa yon sa mga hindi ko Talaga makakalimutan. makakalimutan at kumbaga parang hanggang ngayon, hindi para makalimutan. Kumbaga, Oo. naging na siya. Yes. Naging responsibility ko na. Oo. As a father. Which is good. Oo. Yes. Pero ikaw, dumating na ba sa point na buhay mo na gusto mo nang umalis ng industriya o hindi? Hindi. Alam mo naman dito sa industriya natin, may mga times na minsan walang trabaho, di ba? Hindi naman laging buong Fiesta, taon, correct. buong buwan o buong linggo, ikaw ang artista. Totoo. May mga times na wala. Lahat ng artista nararanasan yan. Na minsan Ay, wala. totoo. At yung iba, nagki-quit. Kasi kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang humanap ng paraan. Ay, Pero ako totoo. hindi. Hindi ko siya kahit na wala akong pelikula, Oo. magti-theater ako. Kunyari, wala akong pelikula. Acting pa rin. Ang galing na. Actually, mag-aaral ako. Actually, Ako mag-aaral. sa industriyang to, kasi kailangan din talaga nating mag-ipon, no? Hindi gastos ng gastos kasi hindi naman palagi tayong may project Hindi eh. stable eh. Oo. Kasi pag wala kang project, wala kang kita. Dapat may dudo. So dapat alam mo kung paano hawakan yung kinikita mo. May patapal ka muna. Exactly, habang wala pa. Totoo naman yun. Pero ikaw, ano yung pinaka-biggest regret mo sa buhay ngayon? Meron ba? Biggest regret? Siguro, siguro sana mas nag-aral ako tungkol sa acting nung time na yon. Nung tayo na okay. Oo, nung time na yon. Parang gusto kong merong, parang sa Hollywood kasi yung mga actors doon. Kumbaga di ba? Parang nag-aral talaga. May
may achievement. Oo. Pero yun naman ang ginagawa mo ngayon. Oo, pero kasi wala namang acting school Noon. na legal dito sa atin. Oo, Sa Amerika, Totoo, kahit sa oo, oo. Korea, kahit sa ibang bansa, meron kang hawakan na nag-graduate ka. Yes. Dito workshop lang. Mga workshop. Or Totoo, parang- totoo. Siguro theater arts, yun na yung pinakaano mo, kurso mong makukuha dito na tungkol sa acting. Pero theater, hindi in general, hindi film, Ay, hindi totoo. TV. Oo nga, no? Oo. Pero, So, parang siguro baka kung gusto kong balikan, nag-ano ko na nag-aral ako sa, let's say, sa Amerika o sa Korea o sa ibang Mm. bansa para lang magkaroon ng parang diploma pa sa akin. oo. Parang sa akin naman, hindi na. Sa akin, sa nakikita ko, sa mga nagawa mo, parang hindi naman na. Hindi, to be Diba? honest, actually, hindi dahil sa diploma o ano, continuous din naman yung learning talaga eh. Totoo, Diba? totoo. Hindi naman porke nakagawa ka na ng ganitong pelikula o let's say nanalo ka ng acting award, mahusay ka na. Mahusay ka na. Hindi. Ano yan eh. Never stop Endless learning, ang no? role na ibibigay sa'yo. Diba? So let's say magaling ka dun sa huling pelikulang ginawa mo. Hindi ka sigurado sa role na Susunod. susunod mo. Dahil, di ba, hindi mo naman alam yun eh. Kung kailangan mo siyang aralin, kailangan mo siyang i-immerse, kailangan mo siyang, kumbaga, pag-aralan kung paano mo ipaportray. Diyan ako believe sa'yo, no? Nag-i-immerse ka. Lahat talaga nakatutok ka eh. Kung ano ibigay sa'yo. Kailangan kasing, maging totoo siya sa akin. Oo. Kailangan ko siyang maramdaman. Hindi yung i-memorize ko lang yung lines. Tapos, pag shooting, i-deliver ko siya. Oo. Hindi siya ganun eh. Hindi. Simon Confiado lang yun eh. Pag memorize ko yung lines, tapos nag-shooting tayo, Oo. Simon Confiado yun. Hindi yung Kaya pag character. in-immerse ko yun, let's say, ang role ko ay jeepney driver. Oo. 'Di ba? Ano ba ang jeepney driver? Kung Paano i-immerse sila? mo yun, kailangan mo maramdaman, magmamaneho ka the whole day sa Yung lansangan. init. Yung ang init. init, ang uso, Oo. sigurado kung ma-reach mo yung boundary, nakakangawit, 'di ba? Ang daming. So kung ang line ay sasabihin mo, let's say, mahal kita. Simon Confiado, mahal kita. Pero yung jeepney driver, Iba. mag-iiba yung mahal kita kasi Oo. ang dami niya nararamdaman. Parang ikaw lang gumagawa ng ganyan. Wow, ikaw lang gumagawa. Na talagang nakafocus. Hindi ko yata kaya. Hindi ko yata kaya. Kaya mag-host na lang. Mag-host na lang ako. Kung may babalikan ka sa buhay mo, meron ka bang tawag dito, gusto pang ayusin tsaka itama? Parang wala akong masyadong maisip. Maliban doon sa kinuwento ko bilang ama at yung regret ko na sana nakapag acting lesson pa ako nung earlier para meron lang akong pinanghahawakan na Yun lang talaga. yun lang. Tapos the rest as is lang kasi para sa akin lahat naman ng pinagdaanan ko bilang tao at bilang artista ay learning process. Tama lang din na nagsimula ako sa walang role kasi siguro kung binigyan na ako ng lead role o malalaking role, baka hindi ko siya sineryoso. Oo, mas maganda na experience mo lahat. Akala ko ganun lang ang pag-aartista pero Oo. sa thinking ko kasi ngayon sabi ko nga hindi fame, hindi pera eh. Oo. Umaarte kasi ako hindi para pag-entertain. Karamihan ng artista yan ang Totoo. thinking. Entertainment. Exactly. Ako kasi, maarte o gumagawa ng karakter para pag napanood mo, magtanong ka. Tanungin mo, let's say, kontrabida ako, bakit kaya ganun ang ginawa nun? O bakit, let's say, in particular, General Luna, si Aguinaldo, siya ba talaga nagpapatay kay General Luna? General Luna, correct. Oo. Importanteng Yes, tanungin mo yun. yes. Totoo. Hindi dahil in-entertain kita. Oo. Dahil ginanapang ang galing ko kasi mag-Aguinaldo, hindi Oo. yun ang Oo. aking thinking. Kailangan matuto tayo doon sa mga ginaganapan ko o let's say kontrabida, pinakamasama na. Pero kailangan mong tanungin bakit kayo? Oo. Saan ang gagaling yun? Diba? Saan ang gagaling yun? Bakit ganun siya? May Exactly. ganun bang tao? Totoo. Anak niya, ni-rape niya, may ganun ba? Oo. Pero minsan, di ba?
Oo. Papaisip ka. May pinanggalingan. Oo. May ganun. Bakit diba? siya- oo, Bakit totoo. siya ganun? Ang galing mo doon. So, maaaring yung pagpapalaki sa kanya o yung pagpapaano sa kanya. Oo, Sasakasanga. oo. Meron talagang pinanggagalingan. Dapat yun ang isip, bakit nga ba siya ganun doon, yung character nito, bakit ganun? Ikaw ba meron ka bang, doon sa lahat ng mga nagtitiwala at naniniwala sa'yo, meron ka bang mensahe sa kanila? Ay, naku. Very thankful ako. Very grateful ako sa lahat. Nagtitiwala. Sabi ko nga nakakatuwa na ang mga direktor na nakakatrabaho ko ay hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Ibig sabihin kumbaga yung trabahong ginawa ko nagugustuhan nila at yung mga aking co-actors, wala ako ni isang kagalit. Wala ako ni isang nakagalit. Wala rin ako nabalitaan. In my 30 years in this industry, ni isa. 30 years tapos 300 movies. Paano nagawa yun? Wala ako ni isang nakagalit o kasamahan ng loob o may nainis sa akin o ano. Wala. Lahat mahal ko. Lahat ng nakatrabaho ko, mahal ko. Wala akong ni isang pelikula o ni isang project, maliit man o malaki na pinagsisihan ko o ni-regret ko o nakasama na hindi ako masaya. Oo. Lahat o. Dumako naman tayo sa isang segment namin. Ayan. Itong segment na to ay tinatawag nating tanong ko, sagutin mo, Mon. O, di ba? O, ready ka na ba? Kukumpletohin mo lang ang tanong sa pamamagitan ng sagot. Okay. May pa ganun, di ba? Eto na. Si Mon ay mahilig sa... Kotse. Ay, totoo yan. Ay, kita ko yan. Ano lang to biglaan Oo. Natutulog ako sa gabi ng Hubad. Madalas akong manood ng pelikulang may... May dark theme. Oh, inis ako sa bagay na... Inis ako sa bagay na hindi bagay sa akin. Ako si Mon Confiado at ako ay... Aktor. Maraming salamat, Mon. Maraming salamat at pinaunlakan mo kami. Galing mo. Thank you so much. Maraming salamat. Malayo ng show na to. Thank you so much. Thank you so much. It's my privilege. Thank you. so much. Thank you. Sa mga nanonood sa kanilang mga telebisyon at mobile phones, magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado sa isa na namang express na kwentuhan, unang-unang balitaan at mga espekulasyong dito lamang haharapin at sasagutin. Handa ka bang kumasa sa paspasang tanong ng bayan? Ako po si Tony Ko at ito ang Talk Express. Magandang hapon po.